Ikaw ba ay taong na mahilig magpatawa? Joker ng barkada? Mataba ang iyong utak? Alam mo ba na pwede pong itong ikayaman? Ha? Yes! Kung gusto mo malaman kung paano, ituturo ko to sa iyo. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shing Kitan, your pambansang wealth coach. Maraming salamat for tuning in. Pero bago ako mag-share nitong ideas na ito, ang goal nito is just meant to inspire. Kung gusto niyo mas malalim pang kaalaman tungkol sa topic na ito, I suggest you get an expert in this chosen field. So ngayon mga ka-friendship, okay, magbibigay muna tayo ng ideas na pwede mong pasukin kung mahilig kang magpatawa. Alam nyo ba, FYI, no? Just to give you a perspective, what gives me the right to share this with you? Alam nyo ba ako ay dating nag-artista? Ha? Yes, nakasama ko sila Kimpi De Leon, sila Raymart Santiago, at siyempre sila Joey De Leon, si Vic Soto, Tito Soto, nakasama ko lahat yan. Dolphy, nakasama ko rin yan. Okay, ito na. Bibigyan ko kayo ng business ideas na pwedeng pasukin. Ha? Number 1, pwede mong gawin, mag-online comedy channel ka o podcast. So, gamitin mo na yung social media kung mahilig ka lang magpatawa. Diba? Kung nagpa-prank-prank ka, diba? Ito na gamitin mo. Diba? Para pagkakitaan mo, you can share your funny skits, parodies, comedic content, mga knock-knock joke. Eto nga di ba? May isang di ba? Hindi siya nagsasalita. Ganun ang ginagawa niya. Wala. Talagang naging milyonaryo na. So, gamitin po natin ang social media, collaborate with other content creators, cross-promotions to engage your target audience. Alam mo, pag sumikat ka sa social media, ang kita mo, hindi lang 10,000, hindi lang 100,000, millions po ang pinag-uusapan. Ang isa pang nagko-content na ganito, si, Sergey Bin. Panay prank lang yung ginawa, pinagluloko lang niya mga kapatid niya, pero ngayon, super milyonaryo na. The rest is history. O, number 2, magaling ka ba magsulat? Di comedic writing services, diba? Ang dami po niya naghahanap ngayon, especially script writing for comedic videos, speeches, marketing. Alam mo ang problema, sa totoo lang, ilan lang ang mga taong nilikha ni Lord na may matatabang utak, lalo sa pagpapatawa at pagbigay ng attention. Kaya nga, showcase, ito yung dapat mong gawin para makakuha ka ng client. Showcase your portfolio. Yung mga past clients mo, testimonies, ito yung mga nasulat kong script. Tapos, pwede mo nang i-offer ang iyong script writing capability. Kung gusto mo matarget yung mga ibang bansa, punta ka sa Upwork or Fiverr. Fiverr. Ang pwede mong kitain dyan per project, mahina na 20,000 to 100,000, depende kung sino kliyente mo. Kung ikaw ay talaga napakagaling na, ang next na pwedeng mong goal at i-career, comedy workshops and classes. Siyempre, mga aspiring comedians, teach them about joke writing, improvisations, sa live performance, performance techniques. Ang laki lang pwede mong kitain dito. Ito yung tip ko po sa inyo. Siyempre, minsan wala kang venue, diba? Wala kang location. Ang pinakamaganda niyan. Alam mo, dapat makipag-partner ka sa mga comedy bars kasi sa umaga at hapon, sarado naman ang comedy bars, di ba? Pwede mong i-rent or pwede kang makipag-partner. Ito pinaka-best niyan also, gusto mo bang marami kang makuha? Ay nako, pwede ka magturo rin sa social media, di ba? And if you are interested to get a face-to-face class with me, ito na, edi mag-enroll ka na. And isa pang gumagawa niya na hindi natin napapansin, hindi naman siya comedy workshop, acting workshop. Walang iba, kundi si Mama OG Diaz. At pwede kang kumita dito, yung parang per person, magkano? 5,000 to 10,000 ang charge mo. Panalong-panalo ni, kung may 10, di may 50. Kung may 20, edi may 100,000 ka. Tama ba? Grabe naman, no? Talagang yung skills natin, talent, pwedeng pagkakitaan. Ito, pag ikaw ay kilala na, talagang may credibility ka na. Pwede ka na gumawa ng comedy, merchandise, business. Diba yung mga t-shirt, mugs, funny slogans, diba, caricatures. Meron akong kakilala na gumagawa ng ganun si Stanley Chi. Yung parang linya niya yata, mahirap maging pogi. Parang gano'n. Tayo naman, syempre, di ba, mga merchandise, t-shirt. Pero ako, di pa ako nagbebenta ng t-shirt. Sa palagay nyo, kailangan na ba ako gumawa ng mga merchandise for t-shirt? Paki-comment na lang sa comment section. So, ang pwede mong gawin, gumawa ka ng eye-catching merchandise, tapos yung messaging. Like, for example, sa atin, Iponaryo, and promote it through social media. Di ba? Para pwede kang kumita. At pag yan, naging maganda, pwede kang kumita ng maganda-ganda. Syempre naman, mga 20,000 pataas yan. Or if not naman, kung gusto mo, wala ka na talagang problema. May mga companies and organization naghahanap ng comedy event planning. Such as ito, comedy nights, mga battle, di ba? Alam mo ba, kung may battle rap, may battle comedy. Sagutan kayo, laitan kayo.
on stage. Uy, maganda to ha. Wala pang gumagawa masyado nito ha. So, ang gagawin mo, magkikreate ka ng customized event packages na different target occasions, di ba? Target markets. Pwede siyang mga corporate events or if not naman, yung talagang public events. So, ang kagandahan nito, anything goes pagdating sa comedy as long as it can bring value entertainment. Next, isa pang pwede mong gawin, ito. Kung talagang kilala ka na at talagang meron ka ng pangalan, comedy coaching and consulting. Dito na papasok ang one-on-one consulting services. So, pag may tinitrain ka pagkatapos ng class, sige, panunuorin kita habang gumagawa ka ng shows mo and kikritik kita. Pag pumasok ka na sa ganon, mahina na per client yung mga talagang gusto talaga matuto, lalo sa comedy bar, pwede ka mag-charge ng mga 20,000, 50,000, di ba, per client. Di ba? Tapos X number of visits lang yan. Na-appreciate mo datong session natin to. Pag na-appreciate nyo, please type appreciate itong mga ideas na binibigay ko. And finally, pag nagawa mo na lahat yan, at saka may pera ka na, ang isang talagang ultimate goal ng karamihan, katulad ni Alan Kay, Comedy Bar. For stand-up comedians, performances. So, pwede kang Monday, di ba? Anong themes? Tuesday, anong theme? Wednesday. And promote through social media advertising at pupuntahan ka ng tao. Pag may mga comedy bar ka na, 6 digits to 7 digits income na yan. At tatandaan nyo, pag may comedy bar po kayo, ang kagandahan yan, meron yan tinatawag na entrance fee. Pwede rin maging consumable. At meron yan, pag nandun na yan, anong gagawin ng tao? Kakain yan. Ang kitaan po talaga dyan sa mga comedy bar, hindi naman po yung entrance fee. Ang kitaan dyan, yung pagkain, food and beverages, lalo na sa beverages. Kasi mas malaki po ang income dyan. Ang income dyan, more or less, nasa 80 to 70%. So kung makikita nyo, ang dami po talagang opportunity sa sense of humor. Nagpatawa ka na, kumita ka pa, o saan ka pa. Kaya kung gusto mo pang matuto ng mga ideas, di ba? Ay nako mga ka-friendship, marami pa akong ibibigay sa inyong ideas. Kaya mag-binge na kayo sa channel na ito. Kaya nga, panoorin nyo na lang po. Maraming salamat sa pag-subscribe sa channel ito, sa pag-support ng channel na ito. Ito po si Ching Kita nagsabi, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.